Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. Titignan ko lang po yung tinutow naming steak. Baka agawin ng aso. Oo, baka agawin ng asong putak ng putak sa Maynila. Oo. Pag-usapan natin itong mga Duterte. Yung dati ninyong Pangulo na ngayon ay nakakulong pa rin sa ICC. No? At meron na naman po silang hinihirit. May hinihirit. Hirit ng hirit pero parang mga pusit. At ganun din po yung bilang ng mga drug war victims. Nag-a-apply na po sila sa ICC. O yung mga Duterte natics dyan, yung mga DDS, yung nagsasabing nasaan yung mga biktima? Bakit po 48 lang? O ayan na po, nagdadatingan na. Nasa na yung 30,000? Mag-antay kayo, no? At, eto na naman po, si Sara Dadora Tukmol Pusit, the Explorer. Bumalik na naman ng dahig. O, Overseas Vice President. O, ayun na po. Yung opisina po ng Vice President ay nasa Dahig, Netherlands. Naku, napakamahal naman na renta niyan, mga kababayan. Biruin nyo. O, kaya pala overseas worker po ang inyong Vice Presidente. Kasi bakit? Overseas Vice President. Okay? Unahin natin itong kahilingan na naman ng kampo ni Duterte na nakakulong, no? Na meron pa silang gagawing concert. Nako, pagkakakitaan na naman! Marami na namang kikita at meron na namang mag-aaway-away dyan, no? Dahil lang sa pera. Oo. O ito po, sa Pilipinas ngayon, Duterte, humirit uli sa ICC ng pansamantalang makalaya. Pangalawang beses na to, mga kababayan. Alam nyo, hindi mo maintindihan tong abogado ni Digong No, nung magdidesisyon na yung chamber para kung papayagan siyang ma-interim release si Digong, pinatigil nila. Tapos ngayon, hihirit na naman. Second time around, muling humiling sa pre-trial chamber ng ICC ng abogado ni dating Pangulong Duterte ang pansamantalang paglaya ng dating leaders na hindi binanggit na bansa. O hindi daw alam kung saan. Baka naman sa Angola po. Angola. O kaya dun sa Niger. O sa Niger. Itong ikalawa, pagkakataon na hiniling ng kampo ni Duterte na pansamantalang makalabas sa detention facility ng ICC. Tiniyak ng abogado ni Digong na susundin ang mga kondisyon at makikipagtulungan sa korte sakaling pagbigyan ang kahilingan. Mamaya may sasabihin tayo dyan. For the sake of clarity, the defense informs the pretrial chamber that the redacted continues to affirm its willingness to cooperate with the court to accept Mr. Duterte's onto its territory. Yung bansa kasi yan yung bansa kung saan siya. And to enforce conditions of release. Ngayon mga kababayan, pag nalaman natin yung bansang tatanggap kay Digong, mura-murahin natin sila. O yung gobyerno nila, mura-murahin natin. The redacted is, furthermore, yung country to, yung country, fully aware of Mr. Duterte's, nakasaad sa dokumentong sinumite ni Nicolas Cobman. Ang dokumento ay may petsang Agosto 19 ng taong ito. Ngayon mga kababayan, sa palagay nyo, si Digong, yung sinasabi dito, ni Cobman na hindi naman siya tatakbo, hindi siya magtatago, hindi siya tatakas, wala na siyang kapangyarihan dahil nasa loob siya ng kulungan. Kung maalala nyo sa isang live stream natin, anong sinabi niya kay Pulong para kay Roque? Do your thing. Do your thing. Ano ibig sabihin nun, mga kababayan? Nakakapag-utos pa rin si Duterte. Meron pa rin siyang clout. May galamay pa rin siya. Isang salita niya lang, bow down niyang mga Duterte natics na yan. Susundin siya. Mano pa yung anak niyang babae na overseas vice president, may kanakausap ng assassin. Paano? Pag sinabi niya, do your thing, o anong gagawin ni Roque? Anong sabi ni Roque? Kailangan ng pabagsakin si Bangag. Di ba? Ayun yung interpretation ni Roque. Kailangan nang mawala sa pwesto bilang Pangulo
ang Pangulong Marcos para maupo na po si Tokmol na meron pong assassin. Di ba? Oh, so paano pa pag nakalaya si Digong na interim release? Anoy? Baka mag-utos yan na patayin nyo lahat ng mga witnesses. Patayin nyo yung pamilya, i-threaten ninyo. Oh, di ba? Oh, sana makita yan ng ICC pre-trial chamber. Ha? Makita nila yung sinabi ni Roque. True pulong. Do your thing. What? Ano ibig sabihin yan? Ang interpretasyon ni Roque kailangan ng bumaba ng Pangulong Marcos. O di ba? Kasi gusto nila pag na interim release si Digong sa ibang bansa na ito, sa bansa na tatanggap sa kanya, they will try to escape. Iuwi nila ng Pilipinas yan at doon na nila itatago si Digong. Mahihirapan na naman ang ICC na makuha yan. Mas kinakunin pa siya ng Interpol, Guardia Civil na yan, bantay sarado na yan. No? Baka magtatago na yan, hindi lang sa Cojic. Di ba? Poprotektahan na nila si Digong dahil nasa balwarte na nila ng Davao City. Malabo nyo nang makuha yan si Digong. Yan ang plano nila. Interim release sa ibang bansa. Pag may nakalingat, itatakbo po yan sa Pilipinas. Oo, itatakbo yan. Magpustahan pa tayo. O now, eto po mga kababayan, isisingit na natin ito. Ha? Sabi rin dito sa Pilipinas ngayon, 300 drug war victims nag-apply na sa ICC. Ayan. Ha? Mahigit sa 300 katao na ang naghain ng aplikasyon sa ICC para kilalaning biktima ng drug war ni dating Pangulong Digong. Ito ay bahagi ng preparasyon bago ang nakatakdang confirmation of charges hearing na sa September 23rd. O ayan 300 sila mahigit base sa ICC registry, bagamat maliit pa ang bilang na ito kumpara sa dami ng gustong lumahok. Malinaw na uhaw sa hustisya ang mga pamilya ng mga kamag-anak. Marami pa pala O, kaya mag-antay-antay kayong mga Duterte natics, ha? O, nagpakalap naman ng application form sa Tagalog, Cebuano, English at French ang Victims Participation and Reparation Section at muling nakipag-ugnayan sa mga grupo dati na sumusuporta sa mga biktima. O, bukod dito, sinuri rin ang mga isinumateng dokumento gaya ng barangay at voters ID, pati mga sinumpaang salaysay para masiguro ang pagkakakilanlan ng mga aplikante. O, ayan. 300 mahigit at marami pa mga kababayan. O, kayo dyan, ang yayabang yung mga Duterte natics, mga walang hiya kayo. Ayan, dami na. September 23rd. O, isang buwan na lang, magkakaalaman na. Ang balita ko po mga kababayan, gusto na naman nilang iusog yan. O, puro kayo usog. Sige, wag yun ang palabasin yung kupal na matandayad dyan. O eto naman mga kababayan, punta naman tayo dito sa inyong Tokmol. Nagmumukha na po siyang piglet na vice presidente ninyo, no? The Overseas Vice President, ang opisina ng bugok na pusit. Bumiyahe na naman po papuntang Dahig. From Singapore, Paris, and then Dahig. Nag-o over the world po. Bakit di na lang to pumunta sa Africa para kumpleto? Pumunta ka na rin ng Somalia. Pumunta ka ng Syria, North Korea, yan, puntahan mo yan, ha? At wag ka nang babalik ng Pilipinas. Dapat pag ito babalik ng Pilipinas, pagbabatuhin nyo ng bulok na kamatis, saka bulok na itlog, ha? Kasi bulok ang pagkatao ng babaeng ito. Hindi nagtatrabaho, pero sumasahod. Kasi pinapayagang mag-travel ng opisina ng presidente, ha? Ini-spoil nyo tong baboy na ito, sa Pilipinas ngayon, BP Sara, bumiyaho uli sa Dahig. O, ayan. Ang daming kwarta, mga kababayan. Biruin nyo. Ito na yung 4 na pagkakataon. Magkano ang pamasahe dyan? Singapore to the Paris, and then siguro, hindi natin alam kung nag-trend o nag-aeroplano papuntang Dahig. Pero lahat yan, gastos. So, ang dami nilang pera, mga kababayan. Ang daming dolyar. Kaya siguro, totoo mga kababayan, ang sinasabi ni Trillanes na ilang bilyong piso ang pumapasok sa bank account nila. Galing saan? Alam nyo na. Tanong nyo na lang kay Trillanes. Grabe. Tapos sasabihin, naghihirap ang mga Pilipino. Sa bagay, hindi naman pala sila 100% Pilipino. 1/4 Chinese, 1/4 German. Kaya sabi nila, naghihirap ang mga Pilipino. Sila kasi hindi Pilipino, kaya hindi sila naghihirap.
no? Ang daming kwarta, sarap-sarap ng kinakain. Tapos yung mga kababayan nila nandun sa Davao City patuloy na binabaha. O di ba? O, nasaan siya? Takbo sa responsibilidad. Wala, pagbalik ng Pilipinas, magngangaw-ngaw na naman ng kasinungalingan. The big fat liar na overseas vice president nandun na naman sa dahig. Bakit? Baka naman bibili ng tsokolate. O, di ba? Shout out kay Robin Padilla. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.